May mga laban tayong hindi nakikita, mga sigaw na hindi marinig, mga luha na hindi dumadaloy, at mga bigat na hindi kayang sukatin. 5 kwento, 5 buhay na dumaan sa dilim, 5 boses na nagsusumigaw sa katahimikan. Hindi ito tungkol sa kahinaan, ito ay tungkol sa pakikibaka, sa pagpapatuloy, at sa pag-asa na kahit sa gitna ng pinakamalalim na sugat, may liwanag pa ring maaaring matagpuan. Michael, oras na para uminom ka ng gamot. Michael, kailangan mong inumin to. Alam mo namang hindi pwedeng hindi, di ba? Sinabi ko lang hindi ko kailangan gamot eh! Lumira ka sa akin, hindi ako pala eh! Tulong! Tulong! Kailangan mo ng tulong dito! Tulong! Oh, Michael, kamusta? Michael, gusto ko maintindihan mo na hindi ako nandito para saktan ka o labanan ang kalaban mo. Alam ko mahirap, alam ko na pakiramdam na kinokontrol ka, pero hindi kami nandito para saktan ka lang. Kung maging ganito, Alam kong hindi mo to gusto, pero kailangan mong ano yan pagdaanan para malaman natin ano ba yung dahilan ng pagsabog ng galit mo. Lahat yan may dahilan. Anak. bawal ko ng dito. Kuya, dinala kita na ba rito maansinada? Hindi niyo ako naiintindihan. Okay. Sinusubukan ka natin intindihin. Pero, paano ka namin maintindihan kung tinutulak mo kami pala yung lagi? Kuya, gusto namin malaman mo na hindi ka nag-iisa. Michael, anak. Pagpalabasin ka na daw nila sa sunod na linggo. Pero kailangan ko pa rin ng therapy, di ba? Oo, pero ang mahalaga, at may control ka na sa sarili mo. At
Nandito kami para sa'yo, kuya. May mga sugat na hindi nakikita. May sakit na hindi madaling maipaliwanag. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong halaga. Hindi ibig sabihin na hindi ko kayang magbago. Kailangan ko lang ng tamang pag-unawa ng pagkakataong mahanap ulit ang sarili ko. Uy, JB, gusto mo ikaw na magsulat ng tamang sagot? Ay, sabi ko din. Ako pa rin. Ano ba, JB? Palagi ka na lang ganyan. Umulong ka naman. Ano bang problema mo? Ha? Di naman kita inaano ah. Di ka kasi tumutulong eh. Gusto mo ikaw na lang mag-design. Sagyan mo nga ng tigil ang bibig mo ha. Lagi ka lang nangyayang eh. Ano na namang nangyayari dito? Ma'am, yes si JB. Nag-aamok na naman. Sinisigawan ako eh. Eh, ikaw naman kasi, wala akong ginagawa sa'yo. Pero kung ano-ano ginagawa mo sa akin, ha? Jamie! Tama na yan! Mr. Del Valle, bukas ka nga muna dito. Kausapin mo ako. JP, nakikita ko na sobrang-sobra na yung galit mo ngayon. Pwede mo pong sabihin sa akin kung ano nasa isip mo? Di ko alam. Wala nga, gusto ko lang sumabog. Naiintindihan ko. Alam kong mahirap pigilan yung galit mo, pero hindi kasi ito yung tamang paraan eh. Kailangan natin pigilan yan at kontrolin bago pa ikaw yung masaktan. Di ko gusto maging ganito. Alam ko naman. Pero kailangan natin kontrolin yan. Simulan natin sa isang simpleng bagay lang. Huminga ka muna ng malalim. Huminga ka muna ng malalim, JP. Magaling. Tara na, balik na tayo doon. Hindi pa huli ang lahat para ayusin tong sitwasyon na to. Ma'am, si Mariana nagdodrawing ng tite. Ay, Miss William, eto na ulit si JP. Hindi ka na, pasok ka muna. JB, handa ka na ba ulit makanin? Opo ma'am, pasensya na po. Pasensya na din. Hindi ko rin kasi alam ang sitwasyon mo eh. Uy, JB, tuloy tayo sa project, ha? Tuloy natin. Buwan na rin natin. Pagod na ako. Pagod na ako magalit. Ayoko na. Ayoko lagi na lang ganito. Pero, kaya to. Kaya ko to. Kaya kong magbago. Kakayanin ko. Konting dugo pa para mas magmukhang totoo. Guys, tumalala na ata yung sakit ko. Hindi na siya kinakaya ng katawan ko. Oh, may mga nag-reply na agad. Sandy, napansin ko lang. Parang paibay-ibay nitong sakit mo nitong nakaraan na. Tapos wala ka namang pinapakitang medical records. Ano ba pinaparating mo, Luis? Hindi ko ginugusto magkasakit. Alam ko,
Pero pakiramdam ko lang. Kasi sabi mo kahapon may severe stomach pain ka. Tapos ngayon kitang-kita ko kumakain ka ng spicy foods. Baka nagkamali lang ako ng sinabi. Ate, ano ba yan? Di ko na alam yung totoo sa hindi. Bakit lagi ka na nagkakasakit pero parang wala namang malinaw na paliwanag? Anong gusto mong palabasin na nagsisinungaling ako? Hindi naman sa ganun. Pero kung may nararamdaman ka talaga, edi sana magpakonsulta na lang tayo sa doktor. Wala kang alam, Erika. Huwag mo akong husgahan. Okay, so Miss Sandy, so based sa observation ko and sa sinasabi ng iyong kapatid, ay maaaring meron kang factitious disorder. Ano yun? Sinasabi niyo bang sinungaling ako? Hindi ko sinasabing sinasadya mo man loko o sinungaling ka, okay? Pero may posibilidad na ginagawa mo tong isang bagay na to na hindi mo malaman or hindi mo alam. So maaaring gusto mo ng attention or posible gusto mo ng emotional support. Hindi ko alam. Pakiramdam ko kasi kapag mayroon akong sakit, may nag-aalaga at nag-aaruga sa akin. So ganito yan, naiintindihan kita, okay? Pero mas makakatulong kung mahanap natin ang tunay na dahilan kung bakit ka or bakit mo ito ginagawa. Uy, Sandy, kamusta ka? Hindi naging madali yung unang hakbang patungo sa paggaling na. Minsan gusto ko pa rin pinapakitang may sakit ako. Kasi natatakot ako kung hindi ako may sakit or kung wala akong sakit, hindi nila ako mahalin. Alam mo, naiintindihan kita. Pero, tandaan mo, na hindi mo kailangan magpanggap para lang mahalin ka ng ibang tao. Narito naman kami para tulungan kang hanapan ng totoong pagmamahal para sa sarili mo. Ito yung gamot mo ha. Inumin mo na lang yan. Akala ko noon, ang sugat at ang sakit ang tanging paraan para maramdaman na may nagmamalasakit sa akin. Ngunit ngayon, unti-unti kong natututunan na ang tunay na pagpapahalaga ay hindi nakabase sa peking sugat o dramatikong kilos. Ang pagmamahal na dapat kong hanapin ay ang pagmamahal sa sarili ko at ang pagtanggap na ako'y mahalaga kahit walang ipinapakitang sakit. Mga estudyante, nagawa niyo na ba yung pinapagawa ko sa inyo? Tandaan niyo ha. Ako lang ang natatanging professor sa universidad na ito. Lahat ng mga hindi kaya sagutin ng mga prof na professor niyo, ako lang may kaya sumagot. Hindi niyo ba maintindihan? Ako ang hinirang, ang nag-iisang nilalang na kayang baguhin ng buong mundo. Sir Clyde, pinapatawag ko kayo din. Teka ha. Professor Reginald, kalasigan mo po. Professor Reginald, so, pansamantala natin kailangan itigil ang iyong pagtuturo. Sapagkat ang iyong mga sinasabi kanina sa klase, hindi naaayos sa iyong professionalismo. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi niyo ako maaari patalsikin. Ako ang susunod na tagapagturo ng dakilang katalungan. Kuya, makinig ka muna sa kanya. Hindi ko kailangan makinig. Kayo may problema, hindi ako! Malapit ko na makuha ang tunay na kapangyarihan. Ikaw, Reggie, hindi mo ba nakikita? May natanggap ako mensahe mula sa langit. Pinili ako para umuno. Kuya, okay ka lang ba? Baka kailangan mo lang magpatingin sa doktor. Hindi mo ako naunawaan. Kuya, walang nagbigay ng mensahe sa'yo. Hindi ka pinili na kahit na sino para mamuno. Hindi! Tingnan mo ako sa kasamaan lang sa nasyon ko. Mr. Clyde, alam mo ba kung nasan ka ngayon? Alam kong sinusubukan niyo lang ako pigilan. Pero hindi niyo ako kaya ikulo. Isa akong propeta.
Ano namang pumasok sa isip mo at nasabi mong isa kang propeta? Dahil nakatanggap ako ng mensahe. Kasi nasabi doon, ako ang susunod ng bagong pinuno. Mr. Clyde, nais kong ipaliwanag sa iyo na ang nararanasan mo ngayon ay isang grandiose delusion. Hindi mo ako kayang lokohin. Ikaw, kasabwat ka sa mga gustong pumigil sa misyon ko. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon, Mr. Clyde? Hindi ko alam. Feeling ko, sobrang special ko pa rin. Pero, hindi ko alam. Totoo, hindi. Normal lang yan pakiramdaman. Pero unti-unti, bumabalik tayo sa realidad. Pinaniwalaan ko ang pinakamahalaga, ang pinakamakapangyarihan. Pero hindi ako Diyos. Hindi ako espesyal sa paraang akala ko. Ang tunay na halaga ko ay hindi sa ilusyon, kundi sa kung paano ako nakikipagnayan sa iba. On behalf of our student body organization, thank you and God bless all. Oh my God! Grabe, hindi naman yung Dylan! Oh my gosh! Ay, para sa akin talaga to. Yung mga ngiti niya, yung mga tawa niya. Para sa akin talaga yung Dylan, di ba? Valerie plus Dylan equals Baldi. Hashtag Baldi forever. Valerie, pansin ko lang, parang lagi ka nanonood ng video speech ni Dylan. Kasi nga, Tintin, mahal niya ako. Mahal ako ni Dylan. Sus, di ka nga pinapansin nun. Hindi, nahihiya lang yun. Ha? Talo ka na ba? Ganito na lang. I-chat mo siya, tapos sabihin mo, may cancer ako para i-message niya na ako, tapos sabihin niya na sa akin na mahal niya talaga ako. Valerie, fan ka lang niya. Hindi ka niya kilala in person. Ikaw talaga, hindi mo talaga naiintindihan. Ganito kasi yan, ha? Nahihiya lang siya, tapos hindi niya masabi ng direct. Pero may mga palatandaan kaya ako. Nakikita ko kaya kapag nanonood ako ng mga speech niya, lagi siyang nakatingin sa akin, tapos lagi siya nakangiti. Ang ganda-ganda talaga ng ngiti niya, Tintin. Valerie, lahat ng sinasabi niyang yon para sa lahat ng fans niya, hindi lang para sa'yo. Ano ba naman to? Ayaw mo na lang ako suportahan. Kaibigan ba talaga kita? Dylan! Dylan! Ikaw yung madalas na mensahe, di ba? Oo, ako nga to, Dylan. Hindi mo na kailangan magpanggap. Pwede mo na sabihin sa akin na mahal mo din ako. Valerie, wait. Pasensya, pero... Ano ka ba, Dylan? Di ba nga, nahihiya ka lang naman talaga kasi ang dami lagi mga tao, mga nakikiusisa, nakikitipid. Pero ito na nga, ako lang yung nandito. Sabihin mo na sa akin na mahal mo ako. Dylan! Ano nga, boy? Dylan! Teka lang! Dylan! Bakit naman? Di mo ako pwedeng iwanan, Dylan. Magandang araw, Ika. Okay. Valerie, Ika. Gusto ko sana pag-usapan natin, ba't mo iniisip na may special kayong relasyon ni Dylan? Nakausap ko na nanay mo, nabanggit ka sa akin na may kakaiba kang ginagawang kilos o pananalita sa iyong eskwelahan. Ito naman po kasi May ebidensya ka ba? hindi niya po kailangan sabihin sa akin ng direkta. Kita ko po sa bawat tingin niya, sa
usapan naman kayo ni Dylan? Personal man o chat? Sinasabi mo, relasyon. Hindi po. Wala po. Pero nararamdaman ko naman eh. Nakikita ko sa bawat kilos niya. Sa mga pagkakataon na magkakasalubong kami tapos magkakatinginan kami. Sa lahat ng mga sinasabi niya sa mga speech niya. May dahilan lahat ng yun. Para sa akin lahat ng yun. Hindi ko na lang yun. Iha, Valerie, uminahon ka. Paano naman ako hihinahon kung wala na isa sa inyo na naniniwala sa akin? Valerie, ang nararanasan mo ngayon ay isang tinatawag na erotomanic delusion. Isang tong kondisyon na kung saan iniisip mo na may relasyon ka sa isang sikat na tao, estranghero. Sinasabi niyo ba na wala talagang kami ni Dylan? Hindi ko naman sinasabi na gano'n, pero kailangan mo mamulat sa realidad na isa tong kondisyon at maaari pa tong magamot. Kamusta ka na ngayon, Valerie? Hindi ko rin alam, Nurse Troy. Minsan, iniisip ko pa rin na mahal talaga ako ni Dylan. Pero minsan, naguguluhan na rin ako. Okay lang yan. Normal lang yan. Unti-unti nating babalik ang realidad. Akala ko noon, may isang taong tanging makakapagligtas sa akin. Isang taong lihim na nagmamahal sa akin kahit hindi niya sinasabi. Pero hindi pala totoo ang lahat ng iyon. Ang totoo, kailangan kong iligtas ang sarili ko sa tulong ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Ang pagmamahal na dapat kong hanapin ay ang pagmamahal ko sa sarili. Lahat tayo ay may labang kinakaharap. Minsan, pakiramdam natin ay hindi tayo nauunawaan ng mundo. Pero hindi ibig sabihin nito ay nag-iisa tayo. Sa tamang suporta, sa tunay na pag-intindi, at sa wagas na pagmamahal, palaging may pag-asa.